Mas mataas na mahigit 33% ang mga individual na nasangkot sa disgrasya sa kalsada ngayong holiday season kumpara noong isang taon. 6 ang naitalang patay. Yan ang aking sinaksihan. Sa Barangay 88 ng Tondo, Maynila, makikitang mabilis ang takbo ng kotseng ito noong January 1 bago mag-alas 7 ng umaga. Makikita naman sa CCTV ng katabing Barangay 78 nang sinalpok nito ang isang nakaparadang sasakyan sa kahabaan ng Enzamora Street. Nasa pool din kaya tumilapo ng isang naglalakad na lalaki, kaya nakakonfine ngayon sa ospital. Pakiusap po ng pamilya na itago na lang yung identity nung biktima dahil para na rin sa magulang, para hindi na rin mag-alala o magka-problema. Ayon sa pulisya, nakikipag-ugnayan naman ang driver na naka-aksidente at sinagot din ang gastos ng biktima sa ospital. Unang araw din ng taon nang magsalpukan ang dalawang motorsiklo sa Sara, Iloilo. Patay ang parehong rider na nagtamo ng malubhang sugat sa ulo. Opposite lane, ma'am. Bali, ang alam niya na isga kataslop sa ma'am kay Taytay. So, manaasig niya ang pagpadalanan. Ang dalawang angkas naman ng isang motorsiklo nagpapagaling pa sa ospital. Ilan lang ito sa mahigit 500 disgrasya sa kalsada mula December 22 hanggang 6 a.m. ng January 2. Ayon sa Department of Health, mas mataas yan ng 33.5% kumpara sa naunang holiday season. Mahigit 100 naman ang nakainom, mahigit 400 ang kinasasangkutan ng motorsiklo at mahigit 500 ang kulang o walang safety gear. 6 naman ang patay, kabilang ang 4 na kinasasangkutan ng mga motorsiklo. These statistics underscore our urgent need for stricter enforcement of the helmet use law, and especially in the provinces. Siguro dapat i-increase yung penalty talaga ng mga violations like walang helmet, walang seatbelt, nakainom, nagmaneho. Panawagan ng Health Department, huwag ding mag-drive kung pagod o kulang sa tulog. Sumunod sa speed limit at ibang road sign. At huwag mag-cellphone o iba pang distraction. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.